Sa mapagpalang araw mga kawika, ang hiwaga ng pagyamo. Naalala mo pa ba nung mga panahon nung ikaw ay isang buto pa lamang? Ang ibig kong sabihin ay buto ng isang halaman. Ikaw ay masilan, mahina at marupok. Nagpapadala ka saan man tanggalin ng hangin. Walang direksyon ang iyong buhay. Dahil dito, ikaw ay walang lawan. Hindi mo alam kung saan lupa katanggalin at mapalpa. Lumipas ang panahon at ikaw ay lumabas sa loob ng buto at unti-unti nasilayan mo ang liwanag ng kapaligiran. Sumulpot ang mga dahon at lumago ang iyong mga sanga. Unti-unti mong naintindihan ang kulay ng iyong buhay. Minalas mo na ngayon ang mga hiwagang bumabalot dito. Natuto kang kumalakis at mag-isip. Malalim na ang iyong mga pananaw. Kasabay ng pagbabagong ito ay ang pagtanda at paglipas ng panahon na sumabaylin sa iyong pagyabong. Bawat araw ay katumbas ng pag-asa ng bagong pagsibol. Ang proseso ng iyong buhay ay dumaan sa iba't ibang pamamaraan. May mga pagkakataong nagiging marupok ang iba mong mga sanga at gayon din nahulog ang iyong mga dahon. Ngunit patuloy ka sa paglago at pagyabong. Bawat nalalagas na dahon at sanga ay nagpapalitan ng bagong sibol sa bawat umaga. Iyan ang buhay, laging may pag-asa. Maraming unos ang sa iyo ay dumaan, ngunit nagpatuloy ka sa pagiging matatag. Hinarap mo ang mga ito ng buong tatag. Nang malampasan mo ay labis ang iyong kaligayahan na dama. Nakamit mo na ang tagumpay na iyong ninanais, at ito'y dahil sa iyong determinasyong iyong pinakita. Dahil din sa mga pangyayaring ito ay naalala at nabulita mo sa iyong pagmumuni-muni na ang mga pawis, ang mga luha at tugon na inalay mo upang makamit ang iyong minimithi ay hindi nasasayang sapagkat angat ka na sa iba. Pinanindigan mo ang sarili mong prinsipyo. Sariling dungis ng iyong mukha ang pinunasan at pinuna. Ang hirap ay hindi mo alintana, maging ang mga alpusta. Nagbalat ka ng buto at nagsunog ng kilay at napakulo. Nagpakatotoo ka sa iyong sarili. Higit sa lahat ay hindi ka nakalimot sa buong may kapal na siyang naging tanging mong sandigan sa oras ng iyong kawalan. Busilak ang iyong naging mga hangarin. Ngayon, nayakap ka na, nakayakap ka na sa ulap ng tagumpay. Naabot mo na ang mga bituin at nalipad mo na rin ang buong kalawakan ng iyong isipan. Ang pagyabong ay nagpapahiwatig ng maraming pagbabago. Maaaring ang mga pagbabagong ito ay masama,
maaari ring mabuti. Ito'y maaaring isang hamon ng buhay o di kaya'y magdadala ng bagong pag-asa. Ngunit nararapat nating tandaan na sa pagpatuloy ng pag-inog ng mundo, ang pagtanda ay sumusunod din dito. Sinasabing walang permanenteng bagay na nananatili sa mundo. Ang lahat ay may wakas, katapusan o limitasyon, malibang na lamang sa ating banal na manlilikha. Darating ang panahon na titigil ang paglago at pagyagong ng iyong mga sanga, at sa muli ay babalik sa pagiging marupok, mahina at masilan. Kailangan mo na ngayong mamamaalam. Sa iyong pamamaalam ay magiging tatak ng iyong pagkatao. Isang alaanan para sa kinabukasan ng susunod pang mga buto na sa muli ay dadaan sa proseso ng iyong pinagdaan. Bigyang laya ang iyong sarili na gawin ang mga bagay na nararapat mong gampanan. Bilang mag-aaral, payabungin mo pa ang iyong mga kaalaman. Bilang isang anak, maging lalo ka pang mapagmahal at masunurin sa iyong mga magulang. At bilang isang nilalang matutokang magbigay, mapagkumbaba at kumalang. Kailangan ang pagyabong ay mismo sarili mo magmumula sa kalituran ng iyong pusong malaya. Kung nais mo makamtan ng tunay na ligaya at pag-asa, hubugin mo ng gusto ang iyong sarili. Ang pagyabong ay nakasalalay sa iyong